Mayroon bang borderline ang hindi natin kayang matawid? O mayroon bang lugar na hindi natin kayang mapuntahan kahit ano pa ang ating gawin? Lumalabas na meron nga. Kahit na sa isang sci-fi technology, tayo ay nakakulong sa isang limitadong bola ng universo at lahat ng mga bagay na may hangganan sa loob nito. Gaano ba kalaki at kadami ang universe at hanggang saan tayo makakarating? Kung titingnan mo ang kalangitan sa gabi, maaari ay masasabi mong lahat ng nakikita mo ay mananatili na magpakailanman. At sa palagay natin, ang mga bituin ay ipinanganak at mamamatay muli at ito ay paulit-ulit lang na mangyayari. Ipagpalagay natin ang Milky Way ay may 200 light years ang diameter at mayroon itong 100 hanggang 400 bilyong mga bituin. Ilan sa tingin nyo ang ipinapanganak na bituin bawat taon? Libo-libo ba? O kaya ay milyon-milyon ba? Ang sagot ay 3. 3 bituin kada taon. 75% ng lahat ng mga bituin na umiiral sa universo ay naipanganak na at tayo ay nabubuhay sa dulong-dulo ng panahon ng pagbuo ng bituin. At di gaya ng pagkakaalam natin, tayo ay nasa simula ng katapusan ng universe. Ang pagbuo ng mga bagong bituin ay patuloy na babagal. At isa pa, lumalabas na palayo ng palayo ang universe sa atin. Ang Milky Way ay hindi nag-iisa, kasama nito ang Andromeda Galaxy at higit sa 50 dwarf galaxy. Ito ang bumubuo sa isang local group. Isang rehiyon ng kalawakan na halos 10 milyong light years ang lapad. At ang ating kalapit na kalawakan, daan-daang grupo ng kalawakan tulad ng local group ang bumubuo sa Laniakea supercluster na kung saan ay isa lamang sa napakaraming supercluster. Sa kabuuan, mayroong humigit kumulang 2 trilyong galaksi ang bumubuo sa kasalukuyang observable universe. Sa kasamaang palad kahit na may kakayahan tayong maglakbay na singbilis ng liwanag, humigit kumulang 74% ng kalawakan na nakikita natin ay hindi na natin maabot pa magpakailanman. Bakit lahat ng mga kalawakang ito ay hindi na maabot pa? Well, lahat ito ay may kinalaman sa kung bakit may mga kalawakan, ang The Big Bang. Simplehan lang natin. Sa madaling sabi, mga 10 to the power of 36 na segundo pagkatapos ng Big Bang, ang batang universo ay isa lamang napakaliit na bola ng enerhiya sa isang prosesong tinatawag na cosmic inflation. Ang observable universe ay mabilis na lumawak mula sa laki ng isang holen hanggang sa trilyong kilometro sa bawat 1 trilyon segundo. Ito ay napakabilis na ang lahat ng maliliit na pagkakaiba sa density ay naunat mula sa mga subatomic na distansya patungo sa mga galactic na distansya. Ito ang dahilan kung bakit ang buong universe ay binubuo ng marami at hindi gaano kasiksik na mga rehiyon. Matapos ang maikli ngunit napakalakas na inflation na iyon, sisimulan ng gravity na hilain pabalik ang lahat. Sa loob ng masiksik na bola ng universe, ang gravity ay nanaig at sa paglipas ng panahon, ito ay nabuo bilang grupo ng mga kalawakan tulad ng tinitirhan natin ngayon. Ang local group ay ang ating bola ng universe na kung saan tayo nakapaloob, ngunit ang paglawak ng space sa labas ng local group ay hindi titigil. Nangangahulugan ito na ang local group ay napapaligiran ng maraming bagay ngunit wala sa mga istruktura at galaksi na yon ang maapektuhan ng gravity mula sa loob ng local group. Habang lumalawak ang universo ay nagiging mas malaki ang distansya sa pagitan natin at ng iba pang mga gravitational pockets. At ang mas malala, mas bumibilis ang paglawak ng universe. Hindi natin alam kung bakit ito nangyayari kaya ang mga siyentipiko ay nakaisip ng isang konsepto at ito ay ang dark energy. Pwede mo itong isipin na parang isang invisible effect na nagpapabilis sa paglawak ng universo. Ipapaliwanag ko ang konseptong ito ng mas detalyado sa ibang video. Sa ngayon ang kailangan mo lang malaman ay ang universe ay lumalawak ng pabilis
Ang ibig sabihin ng pagpapalawak na ito ay mayroong isang cosmological horizon ang nakapaligid sa atin. Lahat ng bagay kabilang tayo ay naglalakbay na singbilis ng liwanag. Kaya lahat ng bagay na lumampas sa horizon ay hindi na natin maaabot ng tuluyan. 74% ng kalawakan na nakikita natin ngayon ay nalampasan na ito at nawala na sa atin magpakailanman. Teka, kung hindi natin sila maaabot paanong nakikita pa din natin sila? Well, ang paraan kung paano natin nakikita ang isang bagay ay sa pamamagitan ng liwanag at bagaman ang bilis ng liwanag ay ang pinakamabilis na paraan upang maglakbay sa universe. Kailangan ito ng oras upang makapunta mula sa isang lugar patungo sa isa pa. Bawat segundo, naaabot tayo ng liwanag mula sa trilyong galaksi na dumadaan sa horizon. Nakikita natin ang kanilang nakaraan at nakikita ang kanilang mga sinaunang posisyon, kaya ang observable universe ay mas malaki kaysa sa universe na gusto nating maabot. Ito ay nangangahulugan ang universe ay gumawa ng isang magandang tanawin pero nagpapakita sa atin ng mga bagay na hindi natin maabot magpakailanman. Wala tayong ideya kung ano ang itsura ng mga kalawakan na ito ngayon at hindi na natin ito malalaman. Ngunit mamamasdan pa din natin sila ng mahabang panahon habang tumatama ang kanilang liwanag sa ating mga teleskopyo. Gayunpaman, lahat ng bola ng universe sa labas ng local group ay balang araw ay lalampas sa ating cosmological horizon. Kapag nangyari yun, hindi na tayo maaabot ng kanilang liwanag at sa ating pananaw ay mawawala na sila sa kadiliman. Bawat segundo ng iyong buhay, 60,000 bituin ang lumampas na sa horizon. Mula noong sinimulan mong panoorin ang video na ito ay humigit kumulang 22 milyong bituin na ang lumampas at hindi na natin maaabot pa magpakailanman. Okay, pero kung 74% na ng observable universe ay lampas sa cosmic horizon at nawala na magpakailanman, meron pa ring 6% na technically maaabot pa rin natin, which is madami pa din. Ipagpalagay natin na hindi na natin magagawa ang maglakbay at maabot ang ganoong kalayong galaksi na gamit ang kasalukuyang teknolohiya. Para sa atin, ang local group ay malamang na ang pinakamalaking istruktura na magiging bahagi natin. Ang paglalakbay lamang sa pagitan ng mga bituin ay isang tagumpay ng isang epic proportion. Magiging matagumpay na tayo kung mako-colonize natin ang ating cosmic backyard na bumubuo ng 0.000000001% ng observable universe. Habang itinutulak ng madilim na enerhiya ang natitirang bahagi ng universe palayo sa atin, ang local group ay mas magiging mahigpit ang pagkakagapos. Lahat ng galaksi nito, malaki man o maliit ay magsasama-sama upang bumuo ng isang higanteng elliptical galaxy na may unoriginal na pangalan na Andromeda sa loob ng ilang bilyong taon. Ang prosesong ito ay maaaring magwasak pa ng malalaking ulap ng gas ng magkasama at muling magpapasiklab ng bituin sa loob ng ilang panahon. At ang bagong liwanag na ito ay malugod na tatanggapin dahil sa isang punto ang galaksi sa labas ng Andromeda ay magiging napakalayo at masyadong malabo upang makita. Kapag nangyari ito, walang impormasyon sa labas ng local group ang muling makakarating sa atin. Ang isang nilalang na ipinanganak sa malayong hinaharap sa Andromeda ay mag-iisip na ang universe ay binubuo ng walang anuman kundi ang sarili nitong galaksi. Kapag sila ay tumingin sa malayo at walang laman ang space, makikita lamang nila ang higit pang kawalan at kadiliman. Hindi nila makikita ang cosmic background radiation at hindi nila malalaman ang tungkol sa Big Bang. Maaaring wala silang paraan para malaman kung ano ang alam natin ngayon. Ang kalikasan ng lumalawak na universe, kung kailan ito nagsimula at kung paano ito magwawakas. Maaari nilang isipin na ang universe ay static at walang hanggan. Ang Andromeda ay magiging isang isla sa kadiliman na unti-unting dumidilim.
Kasama ang trilyong bituin nito, ang local group ay parang isang malaking palaruan na umaaliw sa paningin ng sangkatauhan. Pagkatapos ng lahat, hindi pa rin natin malaman kung paano aalis sa ating solar system. Ngunit mayroon tayong hindi kapani-paniwalang swerte na umiral upang makita hindi lamang ang ating hinaharap kundi pati na rin ang ating pinakamalayong nakaraan sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa kalangitan sa gabi. Pero kahit na isolated ang local group, ito ang ating tahanan at ito ay talagang isang kamangha-manghang lugar.